Samantala, tiniyak ng palasyo na hindi mapapabayaan ang ilang mga ahensya ng gobyerno matapos magbitiw sa pwesto ang kanilang mga pinuno na maghahanda naman para sa halalan 2016. Ipinaliwanag naman ni PCOO Secretary Sunny Coloma na kahit hindi gaanong kilala ng publiko ang ilang kasapi sa senatorial lineup party, may sapat naman panahon para maipakilala at maipakita nila sa mga mamamayan ang kanilang mga kakayahan. Si Rocky Ignacio sa detalye. Wala pang nahihirang si Pangulo Aquino ng mga kapalit sa pwesto ng mga nagsipagbitiw ng miyembro ng gabinete. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, wala namang magiging problema kahit pa nabakante ang pwesto dahil may mga senior official ang mga ahensyang ito para sila mga siwa pansamantala sa naiwang trabaho. Kabilang sa mga bakanteng pwesto ngayon ay ang MMDA, Department of Justice at TESDA matapos magsipagbitiw ang mga pinuno nito para tumakbo sa eleksyon 2016. Ng ating palaging pinupunto ay yung patuloy na daloy ng serbisyo publiko. Wala namang nagiging pagkaantala sa pagganap ng mga ahensyang yan o kagawaran na yan sa kanilang tungkulin. Nariyan naman sa pwesto ang mga officials katulad ng mga undersecretary at sinaalang-alang naman itong transition period na ito upang tiyakin na walang disruption in essential public services. Habang nagtatalakayan tayo ngayon ay wala pang hinihirang na kapalit ang mga nabanggit. Samantala, may sapat na panahon ang mga kandidato na ipaliwanag ang kanilang mga kakayahan sa pagtakbo sa serbisyo publiko. Sinabi ito ni Coloma dahil ilan sa mga senatorial slate ng Administration Coalition ay hindi umano gaanong kilala ng publiko. Paliwanag ni Coloma, ang pagpili ng coalition ay batay sa kakayahan para sa isang partikular na sektor. Ang batayan sa pagpili ng mga kandidato ng coalition ay kung sino ang may sapat na kakayahan at sapat na track record sa pagsisilbi, sa pagiging lingkod bayan, at ito ang sinaalang-alang sa pagpili sa kanila. Hindi pa naman nag-uumpisa ang kampanya, mahaba pa ang panahon bago idaos ang eleksyon at magkakaroon naman ng sapat na pagkakataon na maipakilala at maipakita nila sa mga mamamayan kung anong kanilang kakayahan. Kinilala naman ng palasyo ang plano ni dating MMDA Chairman Francis Tolentino sa 2016. Kaugnay ng report na posibleng maghain pa rin ito ng Certificate of Candidacy anumang araw. Nauna nang umatras si Tolentino sa Daang Matuwid Coalition sa harap ng kontrobersya sa Laguna. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.